Isang pagpalang umaga sa lahat. Magandang umaga mga kaguro. So tuloy tayo sa ating discussion ngayon sa ating topic. It regards with GSIS, Medicare and PPST benefits. So ito yung isa sa mga benepisyo na makukuha natin bilang isang guro. Karamihan sa ating mga guro ay tinatamad na. Basta alam lang natin na may GSIS, may Medicare, may PPST. Tinatamad na tayo mag-research kasi marami tayong ginagawa o busy sa ating trabaho. So, tandaan natin na kailangan din nating malaman kung ano yung mga karapatan natin bilang isang guro, ano yung mga benepisyo na makukuha natin sa mga ahensya na konektado ng Department of Education or DepEd. So, dito ngayon ay isa sa pag-aralan natin o alamin natin ang benefits na nakukuha natin sa GSIS. Kamakailan lamang ay sinabi ni Secretary Education Vice President Sara Duterte na mayroon daw tayong makukuhang 100,000 kung may mangyari sa atin na simba ko lang na di maganda, related or not related sa yung on duty ka ba o hindi ka duty, as long as na member ka ng GSIS, especially those teachers. So GSIS benefits. GSIS benefits. Letter A, permanent and or partial disability benefits for work-related injury or illness payable in lump sum or monthly basis. So ito na yung sinasabi ni dating DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. So yun, may makukuha tayo na 100,000. So yun lang sa pagkakaintindi ko lang mga kaguro ha. Dito papasok yun, yung sinabi ni Vice President Sara, no? So depende na rin naman siguro yun, kung depende rin siguro yun sa injury or depende rin sa illness na mayroon ng isang empleyado ng gobyerno or member ng GSIS. Pero ang binanggit niya doon, especially ang guro. So sa letter B, sickness income benefits for non-work related injury, illness payable in lump sum or monthly basis. So yan na nga yun mga kaguro, no? So kailangan talaga alagaan natin yung sarili natin kasi maraming umaasa sa atin, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. So iwasan nating magkasakit, no? Ani naman natin yung pera kung may sakit tayo. So tuloy tayo sa letter C. Ito na may optional life insurance for dependents with premium cost lower than those available from private insurance companies. So yan, kailangan din natin mag-avail ng mga insurance para sa ating mga dependents, no? So may mga choices dyan kung ano yung i-avail natin sa mga insurance na yan. May mga pagpapilian ka, lalo na tayong palaging nasa trabaho, tayo ay sinasabi nilang in front of the line or in line, no? In front, nasa ano talaga tayo, palagi tayong nasa unahan, nangunguna. So letter D naman, survivors benefits that accrue to dependents of members and pensioners payable in monthly pension, especially ito sa mga pensioners, survivor benefits, no? Lalo na yun sa mga dependent members pa ng kanilang pamilya. So ang sa letter A naman dito, yung funeral
benefits range from 750 to 1,000. Huwag naman sana. Sana naman ay alagaan natin yung sarili natin, no? At saka okay din naman kasi yan. Kasi hindi naman natin maiwasan na darating talaga yung panahon na tayo ay pupunta sa lugar na hindi natin gusto. So, ganyan lang mga kaguro. Kailangan alagaan natin yung sarili natin at mag-invest tayo dito sa GSIS. Kasi isa yan sa mga makakatulong sa atin para pagdating ng panahon hindi problema yung mga naiwan natin. So, ito naman yung Medicare. No? Medicare, ano ba yung Medicare? So, hospitalization benefits. So, may makukuha rin kapag ang isang miyembro ay na hospital o may nangyari sa kanya na di maganda. So, iwasan din natin na ma-hospital tayo. Okay? So, next is the surgical expenses benefits. Nako, simba ko. Huwag naman sana. Pero yan ay ino-offer sa atin ng Medicare. Ito yung mga scary testimonial, mga kaguro, na ayaw natin na mangyari. Pero kailangan din nating paghandaan. Be aware. Medical expenses benefits. Sterilization expenses benefits. So talagang kailangan natin talagang mag-invest, no, sa SSS, GSIS. Wag nating wag nating tawag nito, wag nating isawalang bahala. So kailangan tanggapin natin na nagkakaroon ng deduction tayo sa SSS kahit hindi natin kailangan sa ngayon. Pero darating yung time na kailangan din natin yan. So ngayon naiintindihan na natin kaguro kung ano yung magandang plano para sa atin for future reference lang naman yan, no, mga kaguro, kasi marami ang hindi pa nakakaintindi niyan. So yung mga mga bago pa sa serbisyo, so kailangan sabayan nyo na ako na pag-aralan natin to. Alamin ko ano yung mga benepisyo na nakukuha natin sa GSIS, Medicare, and itong last guys, kaguro, ito yung PPSTA benefits, mutual aid system, no? Kailangan natin yan, alamin yan kung ano yung mutual aid system. Then sa B ay free accident insurance for 2,000. Kailangan natin yan mga kaguro malaman, kasi maliit lang yan pero malaking bagay yan. Mutual financial assistance in case of hospitalization and calamity. So ayan mga kaguro, isa yan sa mga natin dapat tandaan, na may mga ahensya na may magandang benepisyong ibinibigay para sa atin, para sa ating future, no? So share ko lang mga kaguro, sa amin kapag may kinasal, may patay, may nagbibigay kami ng tulong kapag may nagbibigay ng nagpapakita ng ng death certificate, o kaya yung nanghihingi ng tulong para sa mga problema nila. So kami mga guro ay nag-aambag-ambag yan para makatulong. So thank you for watching mga kaguro. God bless po.